Sumisigaw si Maya habang hinahabol ng tingin ng tatlong lalaking nagtatakbuhan, palayo sa iskinita. Nanginginig pa ang kanyang kamao. Bakas ang galit at tapang sa bawat galaw ng kanyang katawan. Ang makitin na daan ay muling nilamon ng katahimikan matapos ang kaguluhan. Sa gilid ng iskinita, nakatayo si Anthony. Hindi pa rin maalis ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Mula ulo hanggang paa, pinagmasdan niya ang dalagang tila sanay na sa ganitong klase ng laban. "Hoy! Balik kayo kung may bayag pa kayo!" Sigaw ni Maya habang itinaas ang kamao. "Ako pang kinalaban niyo, ha?" Dagdag pa niya, bago tuluyang humarap kay Anthony. "Pogi, pasalamat ka, teritoryo ko to." Malamig na sabi ni Maya. Napalunok si Anthony at bahagyang napangiti kahit halatang gulat pa rin. "Salamat." Tinitigan lamang siya ni Maya saglit. Wari sinusukat ng kanyang pagkatao. Nakita ni Anthony ang pagod sa mga mata ng dalaga. Ngunit mas nangingibabaw ang tapang nito. Parang sanay na sanay itong lumaban mag-isa. At bago pa siya makapagtanong ng pangalan, tumalikod na si Maya. "Ayos na yan. Ingat ka na lang sa susunod." Tugon ni Maya. Mabilis na naglakad palayo si Maya. Hindi man lang lumingon. Naiwan si Anthony sa iskinita. Nakatitig sa papalayong figura ng dalaga. Hindi man lang niya nalaman ang pangalan ng babaeng nagligtas sa kanya. "Grabe, ang lakas ng babaeng yun. Kakaiba siya, ha?" Mahina niyang sabi sa sarili. At dahil hindi nga niya nagawang habulin at makausap man lang si Maya, ay nagdesisyon na siyang umuwi. Kinabukasan, ay naisipan muli ni Anthony na bumalik sa baklaran upang balikan si Maya. May kaba pa rin sa dibdib niya, habang nakatanaw sa masisikip na daan at iskinita. Hindi niya maipaliwanag kung bakit kailangan niyang bumalik. Pero malinaw sa isip niya ang mukha ng dalagang nagligtas sa kanya. Nagbabaka sakali siyang makita muli si Maya. Bago siya tuluyang bumaba ng sasakyan, napahinto muna siya. Sumagi sa isip niya ang nangyari kahapon, ang biglaang harang, ang takot, at ang suntok na muntik nang tumama sa kanya. Habang binabaybay niya ang gilid ng palengke, abala ang isip niya sa paghahanap. Hindi niya napansin ang isang kariton na nakahinto sa tabi ng daan. Sa isang maling hakbang, nabundol niya ito. Tumunog ang bakal at bahagyang gumalaw ang mga sako sa ibabaw. Aray naman! May biglang umungol na boses mula sa loob ng kariton. Nanigas si Anthony at napalingon agad sa paligid. Sa isang iglap, inakala niyang may mga lalaking sumusunod na naman sa kanya. "Sino yan?" Bulong niya habang napaatras ng bahagya. Bumilis ang tibok ng puso niya at napatingin sa kariton na tila may kung anong gumagalaw sa loob. Pero wala siyang nakitang iba. Biglang umangat ang karton na nagsisilbing takip ng kariton. May isang tao ang umupo roon. Nakapikit pa at gusot ang buhok. Nang luminaw ang paningin ni Anthony, nanlaki ang mga mata niya. Si Maya. Nakapikit pa ito. Halatang naistorbo sa mahimbing na tulog. "Sino ba yan?" Iritadong sabi nito. "Ang ingay-ingay mo naman. Natutulog pa yung tao eh." Hindi agad nakapagsalita si Anthony. Nakatitig lang siya kay Maya na parang multong biglang sumulpot sa harap niya. Hindi niya inakala na sa ganitong paraan niya ito muling makikita. Lalo na sa mismong kariton. Unti-unting dumilat si Maya at sinulyapan siya. Ngunit imbis na magulat, muling pumikit ang dalaga. "Kung wala kang ibibigay, umalis ka na." Sambit niya. Bumalik siya sa pagkakahiga at hinila ang karton para takpan ang sarili. Nanatiling nakatayo si Anthony. Hindi niya alam kung tatawa ba siya o maaawa. At doon niya nakita ng malinaw ang tunay na kalagayan ni Maya. Isang kariton
karton, at kaunting sako. Yun lang ang mundo na ginagalawan nito. Sandali lang, mahinang sabi niya. Pero hindi pa rin gumagalaw si Maya. Hindi ako nandito para manggulo. Dagdag niya. Ngunit tila hindi ito nakikinig. Maya-maya, may malakas na boses ang umalingaw-ngaw. Hoy, Alice! Malis ka dito! Bawal matulog dito! Isang gwardya ang lumapit, halatang iritado. Kinabahan si Anthony. Biglang umupo si Maya at tuluyang nagising. Ano ba naman yan? Sandali lang akong pumikit, bawal agad? Reklamo niya. Tumayo siya at inayos ang karton. Paulit-ulit ka na. Lumipat ka na ng pwesto mo. Humanap ka na ng bago dahil bawal ka na dito. Sagot ng gwardya kay Maya. Napabuntong hininga si Maya at saka lumingon. Doon niya nakita si Anthony. Ikaw na naman? Gulat niyang tanong. Ano naman ang ginagawa mo dito? Biglang nag-iba ang tono ng boses niya. May halong inis at pagtataka. Ano? Pasensya na sa abala ah. Gusto lang sana ulit kita makausap kasi kahapon. Pinagmasdan siya ni Maya mula ulo hanggang paa. Parang sinusukat kung may masama ba siyang bala. Wala akong oras lalo na sa mga katulad mo. Malamig niyang sagot. Iniligpit niya ang mga gamit niya na tila aalis na. Kaya naman, nataranta si Anthony. Teka muna, hindi pa tayo nagkakakilala eh. Ako nga pala si Anthony. Naglahad siya ng kamay. Saglit na tumingin si Maya sa kamay niya, pero hindi niya ito kinamayan. Patuloy lang siya sa pag-aayos ng kariton niya. Maya, sagot niya. Salamat sa ginawa mo kahapon. Kung di dahil sa'yo, baka huwag mo nang ituloy. Putol ni Maya. Hindi naman ako bayani. Nagkataon lang talaga na napadaan ako doon. Hindi ko nga din alam ba't tinulungan pa kita eh. Saan ka na ngayon pupunta niyan? May tutuluyan ka na ba? Kung gusto mo, ayoko. Kung wala ka na ibang sasabihin, umalis ka na. Pero gusto ko itang tulungan. Makabawi man lang sa nagawa mong kabutihan sa akin. Napatawa si Maya. Walang saya. Tulong? May trabaho akong pwedeng ialok sa'yo. Personal assistant. O kung gusto mo, bodyguard. Malaki ang sweldo. Tumigil si Maya sa ginagawa niya. Dahan-dahan siyang humarap kay Anthony. Sa tingin mo ba, ganun lang kadali yun? Tanong niya. Naiwan ko tong buhay na kinamulatan ko? Dahil lang sa may pera ka? Mayaman ka? Itinulak niya ng bahagya ang kariton palayo. Umalis ka na. Hindi ka ba napapagod sa ganitong buhay? Huminto si Maya at napapikit sandali. Ngunit agad din siyang tumalim. Mas napapagod ako sa mga taong akala nila kaya nila akong iligtas. Hindi ako kawawa tulad ng iniisip mo. Sanay na ako sa ganitong buhay. Ayoko nang baguhin pa. Sagot niya, sabay turo sa daan. Umalis ka na. Utos niya. Napatigil si Anthony. Nanatiling nakatayo si Anthony. May bigat sa dibdib niya. Habang pinagmamasdan ang dalagang muling bumalik sa kariton. Hindi man niya nakuha ang oo. May nakuha siyang mas mahalaga. Isang dahilan para bumalik ito. Hindi pa rin tumigil si Anthony. Pinalipas niya ang isang linggo. Pilit kinokontrol ang sarili na huwag bumalik agad. Sa bawat araw na lumilipas, mas malinaw sa isip niya ang mukha ni Maya. Pagbalik niya sa baklaran, palihim siyang tumigil sa di kalayuan kung saan niya huling nakita ang kariton ni Maya. Ayaw niyang istorbohin si Maya kung sakaling naroon ito. Mas pinili niyang magmasid muna. Mula sa kinatatayuan niya, nakita niya si Maya. Kausap nito ang ilang kapwa palaboy. May hawak na bote at karton. Malakas ang tawanan nila. Parang walang iniintinding problema.
Napangiti si Anthony ng bahagya. Ganito pala siya kapag kasama ang mga kaibigan niya. Bulong niya sa sarili. May liwanag sa mukha ni Maya na hindi niya nakita noon. Hindi ito ang dalagang palaban at suplada. Isa lang siyang babaeng marunong ding tumawa. Maya-maya, unti-unti nang naghiwa-hiwalay ang mga kasama ni Maya. May umalis na may bitbit na sako. May iba namang tumawid ng kalsada. Naiwan si Maya sa tabi ng kariton. At doon nakita ni Anthony ang pagbabago. Nawala ang ngiti sa labi ni Maya. Bumaba ang balikat nito at napayuko. Parang biglang bumigat ang paligid. Mag-isa na naman. Mahina niyang sabi. Napakunot noo si Anthony. May kurot sa dibdib niya habang pinagmamasdan ng dalaga. Gusto sana niyang lumapit, pero pinigilan niya ang sarili niya. May kung anong kaba ang humawak sa kanya. Hindi nagtagal. May mga aninong lumitaw sa gilid ng daan. Lampas sa 3 ang mga naglalakihang lalaki. Diretso ang lakad nito papunta kay Maya. Kaya naman, napatayo na si Anthony. Hindi maganda to, sabi niya sa sarili. Kita niya ang paninigas ng katawan ni Maya. May isang lalaking humawak sa braso nito. Pilit itong hinihila palayo sa kariton. Bitiwan niyo ako. Wala akong utang sa inyo. Hindi ako sasama sa inyo kahit na ano pang gawin niyo. Sigaw ni Maya habang nagpupumigla siya. Pero mas malakas ang mga lalaki. Sumama ka na lang, sabi ng isa. Alam mo ang mangyayari sa'yo kapag tumanggi ka. Napailing si Maya. Mas pipiliin ko pang mamatay, sagot niya. Hindi na nagdalawang isip si Anthony. Lumabas siya mula sa pinagtataguan niya at mabilis na humakbang patungo kay Maya. Hoy! Sigaw niya. Napalingon ang mga lalaki. Anong ginagawa niyo sa kanya? Mariing tanong ni Anthony. Bitiwan niyo siya ngayon din. Napatawa ang isa sa mga lalaki. At sino ka naman? Tanong nito. Boyfriend? Tagapagtanggol? Lumapit pa ito ng bahagya. Tatawag ako ng pulis ngayon din kung hindi kayo aalis dito. Huwag niyo akong subukan. Nagkatinginan ng mga lalaki. Halatang nag-alinlangan sila. Hindi nila alam kung bluff lang o totoo. Ilang saglit pa, ay unti-unting binitawan ng isa ang braso ni Maya. Hindi pa dito nagtatapos to. Babalikan ka namin. Hanggang sa isa-isa na lang silang umatras at tuluyan na silang umalis. Nanatiling nakatayo si Maya. Hingal siya at nanginginig ang kamay. Okay ka lang? Mahinang tanong ni Anthony. Dahan-dahang humarap si Maya sa kanya. Bakit ka nandito? Tanong niya. May halong galit at pagod ang boses. Talaga bang yan ang una mong bungad sa akin? Bakit? Sinabi ko ba na gawin mo yon? Sus, paano na lang siguro kung hindi ako dumating? Eh di sana, hanggang ngayon, nagwawala ka pa rin sa sasakyan nila. Bulong ni Anthony na may halong pang-aasar. Anong sabi mo? Wala. Ang sabi ko, alam ko kasing delikado para sa'yo. Kung mananatili ka pa rito. Sagot ni Anthony. Sandaling natigilan si Maya. Tila napapaisip. Umupo si Maya sa gilid ng kariton. Napayuko siya at napahawak sa ulo. Matagal na nila akong gustong kunin. Amin niya. Ginagamit nila ang mga katulad ko. Kaya kailangan mo na talagang umalis dito. Dahil kung hindi, babalik at babalikan ka ng mga yon. Mariing sabi ni Anthony. Sumama ka na sa akin. Hindi lang naman to trabaho. Para na rin sa kaligtasan mo. Tumango-tango si Maya. Pero hindi agad sumagot. Matagal siyang nakatitig sa lupa. Parang may labang nangyayari sa loob niya. Natatakot ako. Bulong ni Maya. Hindi ako sindikato, no? Huwag mo akong katakutan. Napangiti si Maya sa kanya. Unang beses niyang nakita ang takot sa mata ng binata. Hindi ito yabang o awa, kundi pag-aalala. Kapag sumama ako,
Ayokong kaawaan ako ha. Tratuhin mo ako ng pantay. Tumango si Anthony. Pangako, bilang tao at hindi bilang pulube. Huminga ng malalim si Maya. Tumingin siya sa kariton niya, sa mga karton, sa mundong kinagisnan. Sige, pero susubukan ko pa lang ha. Kapag hindi ko kinaya, alis ako. Napangiti si Anthony. At sa gitna ng maruming kalsada ng Baklaran, isang desisyon ang natupad. Desisyong babago sa buhay nilang dalawa. Nakalipas ang isang linggo, magkasama sina Maya at Anthony sa isang mataong pamilihan. Hindi pa rin sanay si Maya sa ganitong lugar. Maliwanag, malamig, at puno ng mga salaming dingding. Samantalang si Anthony ay kalmado lang. Tila bahagi na ng araw-araw niyang buhay ang ganitong eksena. Ngunit para kay Maya, parang ibang mundo ito. Ang dami namang ilaw dito. Bulong ni Maya habang papasok sila sa isang tindahan. Masasanay ka rin, sagot ni Anthony. Pumili ka lang ng gusto mo. Sigurado ka ba? Wow, madami ka palang pera eh. O sige ha, kahit ano ha. Ngumiti lang si Anthony. Makalipas ang ilang oras na pag-ikot-ikot, nakapili na rin si Maya ng kanyang mga damit. At agad na nagtungo sa fitting room na may hawak na ilang damit. Nanatili naman si Anthony sa labas, nakasandal sa dingding. Tahimik niyang pinagmamasdan ang mga taong dumaraan. Maya-maya pa, biglang tumunog ang cellphone niya. Tiningnan niya ang screen at agad na pabuntong hininga. Hello pa? Nasaan ka na? Mariing tanong ng ama niya. Kanina pa kita hinahanap. May meeting tayo. Dagdag nito. Bahagyang napapikit si Anthony. May inaasikaso lang ako pa. Nandyan na rin ako maya-maya. Sagot niya. Sandaling natahimik si Anthony. Bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto ng fitting room at napalingon siya ng kusa. At doon siya natigilan. Nakatayo na si Maya sa harap niya. Maayos ang suot itong damit. Simple, ngunit malinis. Hindi pa ito nakaayos at walang makeup. Magulo pa rin ang buhok. Ngunit malinaw na malinaw ang likas nitong ganda. Ano? Okay na ba to? Tanong ni Maya habang pinapakita ang bagong damit na suot nito. Natulala si Anthony at nakalimutan na ang kausap sa kabilang linya. Parang huminto ang ingay ng paligid. Hindi niya namalayang nakatitig na pala siya. Maging ang paghinga niya ay nakalimutan niya. Anthony? Anthony? Naririnig mo ba ako? Hello? Ngunit wala nang sumasagot. Hello? Galit na galit ang sigaw ng ama. Saka pinatay na ng kanyang ama ang tawag. Hoy! Tawag ni Maya. Tinatanong kita, naririnig mo ba ako? Umiikot siya ng bahagya. Hindi ba mukha kong ewan dito? Hindi agad nakasagot si Anthony. Lunok lang ang ginawa niya. Maayos. Oo, masyadong maayos. Sa wakas na sabi na niya. Talaga? Talaga? Baka mukha pa rin akong palaboy dito ah. Napangiti siya ng pilyo. Bakit napapangiti ka ha? Hindi. Sagot ni Anthony. Lumapit si Maya sa kanya. Bakit parang natulala ka dyan? Para kang nakakita ng multo ah. Napatawa siya. Ha? Wala ah. May iniisip lang. Iniwasan niya ang tingin nito. Ramdam niya ang pamumula ng tenga niya. We, talaga lang ha? Ngumisi si Maya. Baka naman nagandahan ka lang sa akin. Ngayon love ka no? Tukso niya. Pero mabilis na binawi ni Maya ang panunukso. Hindi tayo talo hoy. Napatingin si Anthony sa kanya. Ha? Sinong nga in love? Hindi no? Hindi mangyayari yun. Mariing sabi niya. Hindi. Hindi kita type no? Natawa si Maya. Malakas. At nagpaalam na ulit na babalik na siya sa fitting room.
Nanatiling nakatayo si Anthony. Makalipas ang 5 minuto, nagtungo na sila sa counter upang bayaran lahat ng pinamili nila. Habang nagbabayad si Anthony, palihim siyang tumitingin kay Maya. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may ibang kislap sa mga mata nito. Kita niya ang saya sa mukha ni Maya habang hawak-hawak ang mga damit na pinamili para sa kanya. Pagdating ni Anthony sa mansyon, agad siyang sinalubong ng mabigat na katahimikan. Sa gitna ng sala, nandoon ang ama niya. Nakaupo sa malaking sofa at hawak-hawak ng isang baso ng alak. Matalim ang mga mata nitong nakatuon sa kanya. Parang matagal nang naghihintay. Mas lalo pang lumalim ang tingin nito nang mapansin ang babaeng kasama niya. Mabuti naman at umuwi ka rin. Saan ka nang galing? Malamig na tanong ng ama. Bahagyang humigpit ang panga ni Anthony. May inasikaso lang ako pa. Sagot niya. Importanteng bagay. Hindi pa man siya tapos magsalita, ay muling nagsalita ang ama niya. Napatingin ito sa gawin ni Maya at napansin siya. At saan mo naman nahila itong babaeng kasama mo? Tanong nito. Tumingin si Anthony kay Maya na bahagyang nailang. Maging si Maya ay napayuko at napahiya. Bakit dito mo dinala yan? Hindi ba dapat sa... Dad, please. Putol ni Anthony. Tumingin ito kay Maya mula ulo hanggang paa. Parang hinuhusgahan ang bawat hibla ng buhok nito. Napayuko si Maya. Hindi siya makaimi. Biglang nanliit ang mundo niya sa loob ng napakalaking mansyon. Pakiramdam niya ay hindi siya nababagay roon. Sumenya si Anthony kay Maya na mauna na sa taas at pumasok sa loob ng kwarto niya. Pagkadaan nito ay marahan itong bumulong. Okay ka lang ba? Tanong niya. Tumango si Maya kahit halatang hindi. Tahimik na umakyat si Maya sa hagdan. Hindi na siya lumingon pa. Naiwan sa sala ang mag-ama. Oh, seriously Anthony? Dito siya matutulog? Sino ba yung babae na yan? Hindi mo ako in-inform na boarding house na pala itong mansyon. Napabuntong hininga si Anthony. Pa, tama na yan. Lasing ka na. Hindi niyo kilala yung tao. Kaya pwede ba, huwag niyo siyang pagsalitaan ng ganyan? At wala akong balak kilalanin siya. Sagot ng ama. Tumayo ito at lumapit kay Anthony. Pa, kung tungkol lang ito sa meeting, hindi lang ito basta meeting. Putol ng ama. Pinaghintay mo si Bianca. At ang pamilya niya. Napakunot noo si Anthony. Bianca? Sino si Bianca? Halatang totoo ang pagtataka niya. Napailing ang ama. Matagal na nating napag-usapan to, Anthony. Ibinaba ng ama ang baso sa mesa. May bahagyang kalabog. Anthony, panahon na. Panahon na para saan? Para sa unang pagkakataon, tumaas ang boses ni Anthony. Para kontrolin na naman ang buhay ko? Hindi na ako bata. Ikakasal ka kay Bianca sa ayaw at sa gusto mo. Ikakasal ka sa babaeng karapat-dapat sa'yo. Sa babaeng ka-level natin. Napailing si Anthony. Hindi. Mariing sagot niya. Hindi mo pwedeng basta na lang ako ipakasal sa babaeng hindi ko naman gusto. At hindi ko lubos na kilala. Hindi ako papayag. Wala kang choice. Napagkasunduan na. Ganun na lang ba yun sa'yo, pa? Ano akala mo sa akin? Laruan? Tao ako pa. Anak mo ako. Hindi ako kontrata. Tumalikod na ito at muling kinuha ang baso. Pero bago umalis, muling nagsalita ang ama. Bukas na bukas. Kailangan mo agahan ha. Kakausapin mo si Bianca at ayusin mo ang atraso mo. Hindi ko siya pakakasalan. Mariing sabi ni Anthony. Kahit anong mangyari. Tumigil ang ama sa pag-inom. Dahan-dahan itong humarap. Mag-isip ka. Maaring may mawala sa'yo kung hindi mo gagawin to. Marami. Banta nito. Tahimik na naglakad paalis si Anthony. Umakyat siya sa hagdan. Hindi niya alam kung paano niya haharapin si Maya. O ang katotohanan,
Kakaharapin niya pa lang. Sa silid, nagkatinginan sila ni Maya. Hindi na kailangang magsalita. Alam na nila. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Anthony. Agad na kinatok niya ang silid ni Maya. Maya, alis na tayo. Maaga tayo ngayon. Maya-maya, bumukas ang pinto at doon siya natigilan. Nakatayo sa harap niya si Maya, ngunit parang ibang tao. Nakaitim na pantalon, fitted na polo, at sapatos na panglalaki. Nakatago ang buhok nito sa ilalim ng sombrero. Diretso ang tindig at matalas sa mga mata. Kung hindi niya ito kilala, akalain niyang lalaki nga. Napakurap si Anthony. Ayos ba? Anong suot yan? Gulat niyang tanong. Ngumisi si Maya. O hindi ba hinar mo ako bilang bodyguard? Eto na po, boss. Tumingin siya sa sarili at inayos ang polo. Nag-uniform ako para mukhang presentable. Dagdag niya. At para hindi halatang babae. Bahagyang napangiti si Anthony. Hindi ko inakalang ganyan ka kaseryoso. Sabi niya. Makalipas ang ilang minuto, ay agad na din silang umalis. Habang nasa loob sila ng sasakyan, tahimik lang ang dalawa. Nakatingin si Maya sa bintana. Samantalang si Anthony ay tila may gustong sabihin. Maya, tawag niya. Lumingon naman ang dalaga. Tungkol kagabi. Pasensya na sa mga nasabi ni Papa sa'yo. Ngumiti lang si Maya. Okay lang yun. Sagot niya. Sanay na ako. May gaan sa tono niya, pero may bigat sa likod nito. Ilang sandali pa, dumating na sila sa lugar na pupuntahan nila. Pagbaba ni Maya, napatingala siya agad. Naglalakihang gusali ang bumungad sa kanya. Mga salaming dingding na tila umaabot sa langit. Wow, grabe. Sa inyo ba to? Kayo ang may-ari nito? Tanong niya. Halatang manghang-mangha siya. Napangiti naman si Anthony. Sa amin. Sagot niya. Pumasok sila sa loob ng gusali. Agad na bumungad ang malamig na hangin at makintab na sahig. May mga empleyadong yumuyuko at bumabati kay Anthony. Lalong napatitig si Maya. Pagdating nila sa lobby, biglang tumahimik ang paligid. Nandoon si Don Samuel. Diretso ang tindig at malamig ang aura. Nagtagpo muli ang mga mata nila ni Maya. Pero hindi naman umimik ang matanda at bahagyang bumati si Maya. Dumaan lang ang ilang segundo, saka tumalikod si Don Samuel. Kanina ka pa niya hinihintay. Sabi nito kay Anthony. Tumingin si Anthony kay Maya. Hintayin mo ako dito. Tumango naman si Maya. Opo sir, dito lang ako. Sagot niya. Pagtalikod ni Anthony ay siya namang isulyap ni Don Samuel kay Maya. Hanggang sa makalayo na ang dalawa. Habang papalayo si Anthony, napatingin si Maya sa paligid. Mas lalo niyang naramdaman ang layo ng mundo nila. Siya na dating natutulog sa kariton. Ngayon, nasa gitna na ng makapangyarihan na tao. At sa katahimikang yon, mas lalong tumibay ang tensyon. May mga mata nang nagmamasid. Lumipas sa mga buwan at tila naging maayos naman ang trabaho ni Maya sa pagiging bodyguard niya kay Anthony. Sanay na sila sa presensya ng isa't isa. Walang pilitan, walang tanong. Isang gabi, matapos ang mahabang araw sa trabaho, inaya ni Anthony si Maya sa isang bar. Sandali lang, may kikitain lang ako mga kaibigan. Okay lang ba? Nagkibit balikat si Maya. Trabaho pa rin po ba? Sagot niya. Hindi naman. Nagkayayaan lang sa bar. Okay. Kung saan ka, nandun ako. Ngumiti si Anthony. At least hindi ka na tumatanggi ha. Mabilis lang tayo doon. Nakakahiya lang sa kanila pag di ko sinipot. Pagdating nila doon, mabilis na napatakip ng tenga si Maya. Sa sobrang lakas ng tugtog,
at maraming tao na nagsisiksikan. Agad na sinalubong si Anthony ng ilang kaibigan. Tawanan, tapikan sa balikat, at kwentuhan ang sumunod. Samantalang si Maya ay umupo sa isang tabi. Tahimik lang siyang nakamasid. Hindi siya sanay sa ganitong ingay. Mas gusto niya ang tahimik na gabi sa labas. Agad namang napansin yun ni Anthony. Maya! Tawag niya. Lumapit siya, dala ang 2 baso. Inom ka. Alok niya. Umiling agad si Maya. Ha? Sir, hindi ako umiinom. Naka-duty pa ako sa inyo eh. Sagot niya. Tsaka hindi ko rin trip yan. Ngumiti si Anthony. Relax ka lang. Okay lang yan. Sige na, kunin mo na to. Hindi naman nakakalasing to. Try mo lang. Nag-atubili si Maya. Sige ha, pero isa lang to ha. Sabi niya sa wakas. Kapag nahilo ako, kasalanan mo. Napangiti si Anthony. Oo, akong bahala sa'yo. Uminom si Maya at napangiwi. Ang pait? Reklamo niya. Tumawa si Anthony. Masasanay ka rin. Makalipas ang 1 oras, mas maingay na ang usapan. Si Anthony ay nakikipagkwentuhan pa rin sa mga kaibigan. Samantalang si Maya ay unti-unting bumibigat ang talukap ng mata. Pagod at tinamaan na ng alak. Ilang sandali pa isa-isa nang nagpaalam ang mga kasama ni Anthony. May mga yumakap, may nang-aasar. Nang bumalik siya sa kinauupuan ni Maya, nakita niyang nakapikit na ito. Bahagyang nakasandal ang ulo sa sandalan ng upuan at mahimbing na ang tulog. Tahimik na. Tila wala sa bar. Maya. Mahina niyang tawag. Walang sagot. Ngumiti siya ng bahagya. Talagang tinamaan nga. Heys, mahina pala to. Dahan-dahan niyang binuhat si Maya. Magaan ito. Hinapit niya ang dalaga palapit sa kanya. Mabuti na lamang ay hindi nagising si Maya. Pagdating sa sasakyan, maingat niyang binuksan ang pinto sa likod. Ihiga na sana niya ito nang biglang naghigpit ang kapit si Maya sa batok niya. Napahinto si Anthony nang biglang nagkalapit ang mukha nila. Huminga si Maya ng mabagal at ramdam ni Anthony ang mainit na hininga nito sa balat niya. Nanlaki ang mga mata ni Anthony at natigilan siya. Sa unang pagkakataon na silayan niya si Maya ng ganito kalapit, walang matapang na tingin, walang mapang-asar na ngiti, kundi isang payapang mukha. Maamo, mahina, at napakaganda na hindi niya inaasahan. Bumaba ang tingin niya sa mga mata ni Maya, sa ilong nito, hanggang sa mga labi na bahagyang nakabukas. May kung anong kumirot sa dibdib niya na hindi niya maintindihan. Anthony! Mahinang ungol ni Maya. Bahagya itong gumalaw kaya naman napapitlag si Anthony. Dahan-dahan niyang inihiga si Maya sa upuan. Maingat. At inayos niya ang buhok nitong natanggal sa saklog. At tinakpan ito ng jacket niya. Huminga siya ng malalim. Pumesto siya sa harap at pinatakbo ang sasakyan. Tahimik lang ang biyahe niya pa uwi. Ngunit magulo ang isip niya dahil paulit-ulit ang eksenang yon sa isip niya. Pagdating sa mansyon, binuhat niya ulit si Maya. Mas maingat na ngayon at mabagal na galaw. Pero pakiramdam niya ay parang ayaw niyang matapos ang sandali na yon. Pagpasok sa silid ni Maya, maingat niya itong inihiga sa kama. Inayos ang kumot at sinigurong maayos ang higa nito. Pinagmamasdan niya ito ng tahimik. At doon nakikita niyang malayong malayo si Maya sa mundong kinagisnan niya. At sa mga oras na yon, si Anthony ang lalaking nasa kanya na ang lahat-lahat ay natatakot sa isang bagay na hindi niya kayang bilhin o kontrolin. Kinabukasan, maaga namang gumalaw ang buong mansyon. Nasa loob na ng sasakyan si Anthony, nakatingin sa relo at halatang nagmamadali. May mahalaga siyang lakad at ayaw niyang malate. Ngunit ilang minuto na ang lumilipas ay wala pa rin si Maya. Napabuntong hininga siya at sumandal sa upuan.
Nasaan na ba yung taong yun? Bulong niya. Hindi siya sanay maghintay. Maya-maya, biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Lumabas si Maya, halatang nagmamadali. Magulo pa ang buhok niya, parang kakabangon lang. At bukas pa ang ilang botones ng polo niya. Hindi agad napansin ni Maya ang sarili niyang ayos. Diretso siyang naglakad papunta sa sasakyan. Nang buksan niya ang pinto, sa kalang napalingon si Anthony at doon siya natigilan. Napansin agad ni Anthony ang bukas na botones ng polo ni Maya. Kitang-kita ang dibdib nito. Parang biglang uminit ang paligid, pero mabilis na umiwas ng tingin si Anthony. Namula siya hanggang tenga. Bilisan mo na nga. Tsaka ayusin mo muna ang sarili mo. Nauutal niyang sabi. Mabilis ang tono. Parang naiilang. Napakunot noo si Maya. Tumingin siya sa sarili. At doon niya napansin ang bukas na botones. Ay! Gulat niyang sabi. Mabilis niyang isinara ang polo at inayos din niya ang buhok niya gamit ang kamay. Pasensya na, sir. Dagdag niya. Hindi sumagot agad si Anthony. Nakatitig lang siya sa harap. Pilit kinakalma ang sarili. Okay lang. Mahina niyang sabi. Agad na rin na pumasok si Maya sa sasakyan. Habang bumabiyahe sila, wala pa rin gumagawa ng ingay. Walang nag-uusap. Tila may kung anong tensyon sa hangin. Habang umaandar ang sasakyan, parehong tahimik ang dalawa. Si Maya ay nakatingin sa bintana. Si Anthony naman ay nakatutok sa daan. Ngunit pareho silang hindi mapakali. Anong oras ka ba nagising? Tanong ni Anthony bigla. Walang sumagot. Akala niya ay hindi siya narinig. Maya. Ulit niya. Wala pa rin sumasagot. Hanggang sa napatingin siya sa side mirror. At doon niya nakita si Maya. Nakatagilid ang ulo, nakapikit at humihilig. Napangiti si Anthony. Napailing na lang siya ng bahagya. Hays! Bulong niya. May lambing ang tono niya. Inutos niya sa driver niya na bagalan lang ang takbo ng sasakyan dahil ayaw niyang maalog si Maya. Sa salamin, pinagmamasdan niya ito. Tahimik at payapa ang mukha. Huminto sila sa isang traffic light at muli siyang lumingon kay Maya. Bahagyang bumuka ang labi nito habang humihilig. Napangiti siya ulit. Ano ba to? Bakit ganitong nararamdaman ko? Bulong niya. Pero hindi niya tinapos ang isip. Hindi pa siya handa. Maya-maya, biglang gumalaw si Maya. Bahagyang napaungol. Ngunit hindi pa rin nagising. Ngumiti si Anthony at ibinalik ang tingin sa daan. Pagdating nila sa kumpanya, dahan-dahan niyang ipinarada ang sasakyan. Saglit niyang tiningnan si Maya. Napabuntong hininga siya. Bahagya niyang inabot ang balikat ni Maya at maingat na inalog. Maya, gising niya. Sa wakas, kumurap na ito. Ha? Antok na sabi ni Maya. Naku, nandito na po ba tayo? Pinunasan niya ang bibig niya. Napahiya siya ng bahagya. Kanina ka patulog, sabi ni Anthony. Mabilis na bumalikwas at inayos ni Maya ang sarili. Pasensya na, sir. Naku, nakakainis naman. Sagot ni Maya. Kamot pa ang ulo. Okay lang. Sagot ni Anthony. Halika na. Nauna siyang bumaba at sumunod naman si Maya. Naglakad sila papasok ng gusali. Muling bumalik ang katahimikan. Alam ni Maya kung bakit tila naiilang si Anthony. At hindi alam ni Anthony kung bakit naiilang siya. Parang paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mukha ni Maya. Kung paano ito matulog, kung gaano ka-cute humilik. Natatawa na lang siya ng mag-isa ng mga oras na yon. Na pinagtataka naman ni Maya. Sir? Okay lang po ba kayo? Usisa ni Maya.
Natigilan naman si Anthony, saka sumagot, pero nakangiti pa rin. Ha? Oo, okay lang ako. Masaya lang. Sagot niya. Sa elevator, magkatabi silang nakatayo. Hindi sila nagkatinginan. Ngunit pareho nilang ramdam ang presensya ng isa't isa. Parang masyadong malapit. Sir Anthony, biglang sabi ni Maya. Hmm? Sagot niya. Salamat po ah. Napakunot noon naman si Anthony. Salamat? Para saan? Tanong niya. Para po rito. Salamat po sa oportunidad na to. Tinanggihan ko man po nung una at nagawa pa kayong sungitan pero heto, maayos po ang buhay ko. Dahil yun sa inyo. Wala yun. Basta ayusin mo lang trabaho mo ah. Huwag kang patulog-tulog. Sagot ni Anthony habang tumatawa palabas ng elevator. Tila nawindang naman si Maya sa sagot ni Anthony at napaisip. Patulog-tulog? Bulong niya habang nag-iisip. At nang biglang naisip niya ang ilang beses nito na pagtulog sa sasakyan, ay agad siyang nakaramdam ng hiya. Sa katuluyang naglakad at sinunda na si Anthony. Hindi nila alam. Unti-unti na silang nilalapit ang mga sandaling pilit nilang iniiwasan. Kinagabihan, sa loob ng kanyang silid, nakahiga si Anthony ngunit dilat ang mga mata. Paulit-ulit niyang sinusubukang pumikit. Pilit hinahanap ang antok. Ngunit sa tuwing isinasara niya ang mga mata, ay isang mukha lang ang lumilitaw. Si Maya. Ang ngiti nito, ang paraan ng pagtulog nito, ang tahimik nitong presensya sa tabi niya sa sasakyan kanina. Hindi niya maunawaan kung kailan at paano nagsimulang pumasok sa isip niya ang babaeng yon, nang higit sa isang bodyguard. Napabuntong hininga siya at umupo sa kama. Hindi na siya mapakali. Samantala, sa kabilang silid, paikot-ikot naman si Maya. Hindi rin siya makatulog. Bumangon siya at nagpasya na kumuha ng tubig. Pagdating niya sa kusina, agad niyang napansin ang ilaw na bukas. Napahinto siya. At doon niya nakita si Anthony. Nakatayo malapit sa lababo at umiinom ng tubig. Bahagyang nagulat si Maya. Ngunit mas nagulat si Anthony nang humarap ito at makita siya. Sa isang iglap, tila natulala si Maya sa kanyang nakita. Agaw pansin ang bumubukol sa parting ibaba nito ng kanyang pajama. Hindi niya namalayang, napalunok siya. At nang mapansin naman yun ni Anthony, ay agad niya itong iniwas at tinanong si Maya. Hoy, anong tinitingin-tingin mo dyan? Biglang sabi ni Anthony. Mabilis na hinawi ang harap ng suot niya. Halatang naiilang. Agad namang napaiwas ng tingin si Maya. Ho? Wala po. Mabilis siyang sagot. Tila nagtatanggol. Tila naguguluhan din. Bakit ba kasi ganyan ang suot niyo? Napakunot ang noo ni Anthony. Bakit ba? At bakit din kasi dito ka nakatingin? Balik niya. Saglit silang nagkatitigan. Parehong tahimik. Parehong may kaba. At pareho ring hindi alam kung bakit tila mas mabilis ang tibok ng kanilang mga puso. Hindi kasi ako makatulog. Biglang sabi ni Anthony. Gusto mo lumabas muna? Nagulat si Maya sa imbitasyon. Ngunit tumango rin siya. Dahan-dahan silang lumabas patungo sa pool area ng mansyon. Umupo sila sa gilid ng pool at sabay na iniloblob ang mga paa sa malamig na tubig. Ang tahimik dito? Sabi ni Maya. Oo, sagot ni Anthony. Madalas, mas madaling mag-isip. O minsan, mas mahirap. Nagkwentuhan sila ng mga simpleng bagay, mga alaala, mga tanong na dati hindi nila tinatanong sa isa't isa. Unti-unting naging magaan ang usapan. Unti-unting, napalitan ng tawa ang kaba. Hanggang sa isang biro ni Anthony, ang tuluyang nagpatawa kay Maya ng malakas. Napaatras siya.
At bago pa man niya mapansin, nadulas siya at tuluyang nahulog sa pool. Kasabay ng malakas na tawa ni Anthony. Nabasa na ako. Nakakainis naman, oh. Ang lamig ng tubig. Tumawa lang ng tumawa si Anthony. Halos hindi na makahinga. Ang engot mo naman. Bodyguard ka pa naman. Tukso niya. Napangiti si Maya sa gitna ng tubig at nag-isip ng paraan upang makaganti. Sir, tulungan mo ako. Mahina niyang sabi. Agad namang lumapit si Anthony at inabot ang kamay niya. Ngunit sa isang iglap, mabilis na hinatak ni Maya ang kamay nito. Kasabay ng gulat, nahulog din si Anthony sa pool. Nagkagulatan sila. At pagkatapos, pareho silang nagtawanan ng malakas. Basang-basa, hingal sa kakatawa, ngunit masaya. Ngunit unti-unting humupa ang tawa. At sa pagitan ng katahimikan, may kung anong nagbago. Magkalapit na sila. Masyadong magkalapit. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ramdam nila ang kakaibang kaba. Mabilis na tibok ng puso. Dahan-dahan silang naglapit. Parang walang gustong umatras. Hanggang sa tuluyang nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng pag-aalinlangan sa simula. Ngunit mabilis ding sinundahan ng pagnanais. Paulit-ulit. Marahan, ngunit totoo. Hanggang sa mapadikit sila sa gilid ng pool. Hawak ang isa't isa. Tila ba natagpuan ang sagot sa mga tanong na matagal nilang iniwasan. Sa gabing yon, sa ilalim ng tahimik na langit at malamig na tubig, pareho nilang sinulit ang mga sandaling yon. Kinabukasan, pagsakay pa lang ni Anthony sa loob ng sasakyan, napansin niyang wala roon si Maya. Hanggang sa pag-start na ng makina ng sasakyan, ay agad niya itong pinatigil. Sandali lang, wala pa si Maya. Pigil ni Anthony sa driver. Sir, hindi daw po makaka-duty ngayon si Maya. Nagulat si Anthony at agad na nag-alala. Ha? Bakit daw? Ilalagnat po, sir. Nandun po siya nagpapahinga. Agad na bumaba si Anthony sa sasakyan at nagtungo sa loob. Nasa lubong nito ang isa sa mga katulong. Nasaan si Maya? Tanong niya. Pilit na kalmado ang boses. Nag-atubili ang katulong bago sumagot. Nako, sir. May sakit po si Maya. Mataas ang lagnat at sinisipon. Buong gabi po halos hindi bumaba ang lagnat niya. Biglang kumunot ang noo ni Anthony. Ganun ba? Mahina niyang sambit. Agad siyang tumingin sa direksyon ng silid ni Maya. Handa nang sumilip at kumustahin ito. Ngunit bago pa siya makalakad, narinig niya ang malamig na boses ng kanyang ama. Pababa ng hagdan habang inaayos ang coat. Anthony, aalis na tayo. Malilate na tayo sa meeting. Napahinto siya. Sandaling nagtagpo ang tingin nilang mag-ama. Gustong-gusto niyang ipilit na puntahan si Maya. Ngunit alam niyang wala siyang laban sa oras at sa bigat ng responsibilidad na hinihila siya palabas ng mansyon. Titingnan ko lang sana si... Hindi niya natuloy ang sasabihin. Kaya na niya ang sarili niya. May ibang pwedeng umintindi sa kanya. Hindi mo trabaho yan. Putol ni Don Samuel. Huwag mong intindihin ang hindi mo dapat iniintindi. Wala nang nagawa si Anthony kundi ang sumunod. Ngunit mula nang umandar ang sasakyan, hindi na mapakali ang loob niya. Kahit nasa loob na siya ng conference room, kaharap ang mga executive at partner ng kumpanya, wala roon ang isip niya. Napansin yun ng kanyang ama. Matalim ang tingin. Puno ng pagtataka at hinala. Tahimik lang si Samuel. Ngunit ramdam ni Anthony ang bigat ng titig nito. Lumipas ang ilang minuto, hindi pa rin mapalagay si Anthony. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang kalagayan ni Maya. Maputla, pagod, nag-iisa sa silid. Hanggang sa tuluyan na siyang tumayo. Excuse me, sabi niya sa lahat. Kailangan ko lang mag-CR sandali. Tumango ang ilan. Ngunit hindi nalampasan ni Samuel ang palusot. Alam niyang may iba sa kilos ng anak. Napailing na lamang siya at lalong tumitibay ang kutob niya.
Hindi na bumalik si Anthony sa meeting. Pagdating niya sa mansyon, halos tumakbo siya paakyat ng hagdan. Marahan niyang binuksan ang pinto ng silid ni Maya. Naroon ito, nakahiga, balot ng kumot. Bahagyang namumula ang pisngi. Mahimbing ang tulog, ngunit ramdam ang bigat ng paghinga. Sa gilid ng kama ay may baso ng tubig at ilang gamot na iniwan ng katulong. Dala niya ang mga prutas at gamot na binili niya sa daan. Titig na titig siya sa mukha ni Maya. Tila sinisigurong humihinga ito ng maayos. Paalis na sana siya at ayaw na niyang gambalain ang pahinga nito. Ngunit biglang gumalaw si Maya. Bahagyang kumunot ang noo nito at sa mahinang boses ay nagsalita. "Dito ka lang. Please." Napatigil si Anthony at lumingon siya pabalik. Pero nanatiling nakapikit pa rin si Maya. Tila nagsasalita mula sa panaginip. Samantala, buong maghapon ay nanatili si Anthony sa tabi ni Maya. Pinunasan niya ang noo nito kapag tumataas ang lagnat. Pinilit niyang painumin ng gamot kapag nagigising ito. Hindi niya namalayang maghapon na pala siyang nakaupo roon. At doon niya tuluyang naunawaan, hindi na basta pag-aalala ang nararamdaman niya. Isa na itong damdaming, hindi na niya kayang takasan. Lumipas sa mga araw at unti-unting naging bahagi ng pang-araw-araw nilang buhay ang presensya ng isa't isa. Magkasama sila sa almusal, sa pag-alis, sa pagbalik sa mansyon, mga simpleng tinginan, maikling usapan, at mga ngiting pilit tinatago. Walang umaamin, walang nagtatanong. Pero pareho nilang alam, may namumuong damdamin sa pagitan nila. Masaya sila sa katahimikan na yon. Ayaw nilang sirain ang kung anong meron. Kahit pa pareho silang takot, na baka sa isang iglap lang, ay mawala yon. Kaya pinili nilang manahimik. Pinili nilang magpanggap na sapat na ang ngayon. Ngunit hindi bulag si Samuel. Ramdam niya ang pagbabago ng anak. Mas madalas ang pagngiti. Isang ngiting hindi niya kilala. At higit sa lahat, mas madalas na may isang anino sa tabi ni Anthony. Isang aninong hindi niya gusto. Kaya sinimulan niyang dalasan ang pag-imbita kay Bianca. Mga simpleng paanyaya sa hapunan, mga biglaang bisita, mga planong kunwari walang mali siya. Hanggang sa isang gabi, muling nagtipon ang lahat sa hapagkainan. Tahimik lang si Anthony habang kumakain. Tahimik din si Maya sa kabilang panig ng mesa, hanggang sa bumukas ang pinto. "Anthony!" Napatingin siya, at sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon niya. Nakatayo sa may pintuan si Bianca, maayos ang bihis, maganda, at may dalang ngiting panalo. Agad itong lumapit, tila pamilyar na pamilyar sa lugar. "Good evening po, Tito Samuel." Masiglang bati nito. Napangiti si Samuel. Isang ngiting, may laman. "Bianca, maupo ka. Sakto ang dating mo. Anong ginagawa mo rito?" Pinuna ni Samuel si Anthony sa sarkastikong tanong nito kay Bianca. "Anthony, ganyan ba dapat ang pagtrato sa isang bisita?" "Oh, hindi lang pala basta bisita ito, anak. Masanay ka na dahil magiging routine nyo na din ito sa araw-araw kapag naikasal na kayo." Ngumiti si Samuel at tumingin kay Anthony at Bianca. Ramdam ni Maya ang biglang pagsikip ng dibdib niya. Hindi niya kailangang tumingin para malaman ang nangyari. Alam niyang nagbago ang aura ni Anthony. Alam niyang may bahagi ng mundo nito na hindi niya kayang pasukin. Mabilis niyang tinapos ang pagkain at tumayo siya nang hindi nagsasalita. Sandaling tumingin si Anthony sa kanya. May pagtataka, may pag-aalala. Samantala, palihim nang ngumiti si Samuel, isang ngiting panalo. Masayang umupo si Bianca sa tabi ng binata. Narigas si Anthony. Halata ang pagkainis sa kanyang mukha. Ngunit mas masakit sa kanya ang imaheng nakita niya bago tuluyang mawala si Maya sa paningin niya. Ang bahagyang yuko ng ulo nito. Ang pilit na tikom ng labi. Ang lungkot na hindi nito nagawang itago. "Anthony!"
Masiglang bati ni Bianca. Matagal na kitang hindi nakakasama. Busy ka raw masyado. Oo, maikling sagot niya. Maraming inaasikaso. Talagang ganyan kapag CEO. Singit ni Samuel. Kaya nga mabuti na lang at nandito si Bianca. Naintindihan niya ang mundo mo. Pero pagdating sa iyo, Bianca, may oras yan sa iyo, syempre. Dagdag pa ni Samuel. Hindi sumagot si Anthony. Sa isip niya, ibang mukha ang gusto niyang makita. Ibang tinig ang gusto niyang marinig. Samantala, sa loob ng silid niya, tahimik na naupo si Maya sa gilid ng kama. Hindi niya alam kung bakit masakit. Hindi niya naman karapatan. Hindi naman sila. Ngunit bakit parang may kirot? Pumikit siya at huminga ng malalim. Okay lang yan. Ano ka ba? Ikaw pa ba? Bulong niya sa sarili. Ngunit sa labas ng silid na yon, alam niyang may isang taong pinipilit lang ang sarili. Sa sitwasyon dahil yon ang kailangan at wala siyang magagawa kundi tanggapin na lang. Kinabukasan, ramdam agad ni Anthony ang pagbabago. Tahimik lang si Maya. Hindi tulad ng mga nakaraang araw na laging nasa tabi niya. Alerto, may maikling sagot o kahit simpleng sulya. Ngayon, tila hindi siya nakikita nito. Hindi man lang siya nililingon. Kung magsalita man, pawang tungkol lang sa trabaho. Maikli, malamig, walang emosyon. Good morning. Bati ni Anthony. Pilit na normal. Ngumiti ng pilit at tumango lamang si Maya. Parang may humigpit sa dibdib ni Anthony. Gusto niyang magtanong. Pero naroon ang ama niya. Hindi niya magawang kausapin si Maya ng maayos. Habang lumilipas ang oras, mas lalo siyang hindi mapakali. Parang may humihila sa kanya paloob. Hindi niya kayang tiisin ang malamig na distansya ni Maya. Hindi niya kayang magpanggap na walang nagbago. Kaya nang magkaroon ng pagkakataon, hinila niya si Maya palayo. Maya, sumama ka sa akin, bilis. Mahina, ngunit mariing sabi niya, habang hawak ang braso nito. Nagulat si Maya ngunit hindi ito tumutol. Dinala siya ni Anthony sa isang abandonadong bahagi ng lumang gusali sa likod ng compound. Isang lugar na bihira ng puntahan. Tahimik at walang makakakita sa kanila. Anong problema? Diretso niyang tanong. May nagawa ba ako? Tahimik lang si Maya. Nakatungo lang ito. Magkakrus ang mga kamay. Parang nag-iipon ng lakas ng loob. Wala. Sagot niya sa una. Ngunit hindi yon sapat para kay Anthony. Huwag mo akong pagsinungalingan, Maya. Alam kong meron. Napapikit si Maya. At nang muling magsalita, iba na ang tinig niya. May bigat. May pagod. Gusto ko na lang ulit bumalik sa dati. Sabi niya. Parang may tumama sa dibdib ni Anthony. Ano? Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Maya. Hindi na po tama to. Nagkakamali na tayo. Diretsa niyang sabi. Hindi ko dapat ito nararamdaman eh. Hindi dapat nangyayari. Nanlaki ang mga mata ni Anthony. Ano bang sinasabi mo? Doon na siya tumingin kay Maya. At doon nakita ni Anthony ang sakit na pilit nitong itinatago. Kasi gusto na kita. Gusto na kita, Anthony. Alam kong hirap paniwalaan. Alam kong mali. Pero wala eh. Naramdaman ko na. Nahihirapan na akong iwasan yun. Pag-amin ni Maya. Parang huminto ang mundo ni Anthony. Hindi niya inakalang maririnig niya yon ng ganito. Sa ganitong paraan. Ang masakit lang. Alam kong hindi tayo pwede. Pagpapatuloy ni Maya. Ikaw, may mundo ka. May pamilyang marangya. At may nakatakdang babae para sa'yo. At hindi ako yun. Ako? Isa lang akong pulubi na ginawa mo lang bodyguard. Oo nga pala. Lalaki ako.
Tomboy ako, di ba? Bakit mo nga ba ako magugustuhan? Eh di hamak na sobrang layo ng Bianca na yun sa akin. Agad siyang niyakap ni Anthony. Mahigpit. Parang ayaw niyang pakawalan. Huwag mong sabihin yan. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Ngunit sa kabila ng yakap, may takot sa dibdib niya. Takot na umamin. Takot na magsalita ng totoo. Takot sa magiging kapalit ng mga salitang matagal na niyang kinikimkim. Hindi niya nasabi ang mahal din kita. Hindi niya nasabi ang pipiliin kita. Nanahimik siya at yon ang naging pinakamalaking pagkakamali niya. Unti-unting humiwalay si Maya sa yakap niya. Walang luha. Salamat. Pero, hanggang dito na lang to. Mahinang sabi ni Maya. At bago pa man siya makapagsalita muli, tuluyan na itong tumalikod. Naglakad palayo. Hindi na lumingon. Maya! Tawag ni Anthony. Walang sagot. Hanggang sa hindi na niya namalayan, nawala na ito sa paningin niya. Makalipas ang mahigit 3 oras, pag-uwi niya sa mansyon, hinanap ng mga mata niya si Maya. Sa hagdan, sa sala, sa kusina. Pero wala. Tinawag niya ang isa sa mga katulong. Nasaan si Maya? Tanong niya. May kaba sa boses. Nag-atubili ang katulong bago sumagot. Hindi niyo po ba alam, sir? Umalis na po siya, sir. Kanina pa po. Nanlamig ang katawan ni Anthony. Anong ibig mong sabihing umalis? Iniwan na po niya ang ID niya at ang uniforme niya. Nagdag ng katulong. Kanina pa po. Parang may gumuho sa loob niya at doon niya tuluyang napagtanto. Hindi na pala niya basta-basta mababawi ang mga salitang hindi niya nasabi. At ang babaeng pinili niyang hindi aminin, tuluyan na niyang nawala. Lumipas sa mga araw at pinili ni Anthony na ibuhos ang sarili sa trabaho. Hindi na niya hinanap si Maya. Hinayaan niya itong mamuhay ayon sa gusto nito. Pareho nilang pinili ang distansya. Hindi dahil ayaw na nila, kundi dahil pareho silang takot na masaktan pa. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi natinag ang puso niya. Gabi-gabi, kapag tapos na ang lahat ng obligasyon, palihim siyang dumadaan sa lugar kung saan niya unang nakilala si Maya. Nakatago lang siya sa loob ng sasakyan, tahimik na nagmamasid. Kita niya kung paano tumatawa si Maya kasama ang ilang palaboy. Masaya siya, o pilit na masaya. At doon lalo nasasaktan si Anthony. Palihim siyang nag-iwan ng pagkain. Minsan sa gilid ng iskinita, minsan sa tabi ng kariton. Laging sinisigurado na hindi siya makikita ni Maya. Mas mabuti na ang ganon. Ayaw niyang guluhing muli ang mundong pinili nito. Mag-ingat ka palagi, Maya. Sapat na sa akin na natatanaw kita kahit malayo ka. At hindi na kita mahahawakan. Bulong niya sa sarili. Ngunit ang hindi niya alam, may mas malaking panganib palang nagbabantay. Pag-uwi niya sa mansyon, pagod at puno ang isip. Hindi pa man siya nakakababa ng sasakyan, ay may narinig na siyang boses mula sa gilid ng parking nila. Boses na pamilyar. Ang boses ng ama niya. Siguraduhin niyo na mahimbing na ang tulog niyan. Sabi nito. Kapag wala ng istorbo, sa kanyo dakipin. Naniga si Anthony. Parang may humigpit sa dibdib niya. At dalhin niyo doon sa bodega. Pagpapatuloy ni Samuel. Sila na bahala kung saan dadalhin pagkatapos. Basta siguraduhin yung walang bakas. Hindi siya makahinga. Hindi siya makagalaw. Marami pa yung mapagkakakitaan. Dagdag pa ng ama niya. Nanlaki ang mga mata ni Anthony. Parang gumuho ang mundo niya sa bawat salitang naririnig. Yung nag-iisang tomboy dyan, isama niyo na din ha? Huwag niyong hayaang makawala ulit sa mga kamay niyo. Hindi na kailangan ng paliwanag. Alam ni Anthony kung sino ang tinutukoy. Si Maya. Biglang nag-init ang ulo niya. Ang mga piraso ng nakaraan ay biglang nagdugtong-dugtong.
Ang mga lalaking humarang noon, ang mga sindikatong sumubok kumuha kay Maya, ang impluwensya ng ama niya. Si Samuel pala ang mastermind. Siya ang may hawak ng sindikato. Siya ang kumikita sa mga batang lansangan. At muntik na niyang ialay si Maya sa parehong kapalaran. Nanginginig siya sa galit at pandidiri. Hanggang dito na lang ang kasamaan mo, Papa. Hindi ko hayaang may mangyaring masama sa mga palaboy na yon. Bulong niya sa sarili na nagngangalit sa galit. Sa sandaling yon wala na siyang ama. Wala na siyang kinikilalang dugo. Ang nasa harap niya ngayon ay isang halimaw. At may isang taong kailangan niyang iligtas. Isang pangalan lang ang nasa isip niya. Isang pangako na hindi niya kailanman nasabi. Ngunit ngayon ay handa na siyang ipaglaban kahit ang buong mundo ang kapalit. Hintayin mo lang ako, Maya. Mahina niyang sabi habang nasa loob pa rin ng sasakyan. Hindi na kita hayaang mawala. Nang mga oras na yon nanatili munang tahimik si Anthony at hinihintay ang pagpasok sa loob ng kanyang ama. Hanggang sa tuluyan na ngang pumasok si Samuel sa loob. Alam niyang yun lang ang pagkakataon niya. Wala nang atrasan. Kung hindi siya kikilos ngayon, baka tuluyan ang mawala si Maya at ang konsensya niya. Mabilis siyang nagmaneho patungong Baklaran. Pagdating niya sa iskinita, agad siyang bumaba ng sasakyan. Ilang kariton ang nakahilera. May mga karton na nagsisilbing higaan. Mga bata, gumising kayo. Mahina, ngunit mariing sabi niya. Bilisan niyo, kailangan na nating umalis dito. Isa-isang nagmulat ang mga mata ng mga bata. May gulat, may takot, at doon niya nakita si Maya. Nakatayo ito, tila hindi makapaniwala. Magulo ang buhok, antok pa ang mga mata, ngunit malinaw ang pagkabigla sa mukha. Bago pa siya makapagsalita, bigla na lang siyang nilapitan ni Anthony at mahigpit na niyakap. Isang yakap na puno ng takot, pagsisisi, at matagal na pananabik. Isang yakap na para bang ayaw na niyang muling pakawalan ito. Hindi nakapagsalita si Maya. Nanigas ang katawan niya sa gulat, pero hindi niya itinulak si Anthony. Kumusta ka na? Bulong na nanginginig na boses ni Anthony. Namiss kita. Dahan-dahan silang nagbitaw. Nagtagpo ang mga mata nila. May libong tanong si Maya. Ngunit wala ni isa ang lumabas sa kanyang labi. Hindi na nagtagal si Anthony. Lumingin siya sa mga bata at agad na kumilos. Mga bata, malumanay niyang sabi. Alis tayo ha. Sumunod lang kayo sa akin. Huwag kayong matakot. Safe kayo sa pupuntahan natin. Isa-isang isinakay ni Anthony ang mga bata sa sasakyan. Tinulungan niya silang makaupo ng maayos. Si Maya, ang huling sumakay ng tahimik, ngunit puno ng pagkalito. Sa buong biyahe, walang nagsalita. Tahimik ang loob ng sasakyan. Ang mga mata ay pagod at muling nakatulog. Samantalang si Maya ay nakatitig lamang sa bintana. Mahigpit ang pagkakahawak sa sariling kamay. Paulit-ulit naman na sumusulyap si Anthony kay Maya. Pagdating nila sa bahay ampunan, sinalubong sila ng mga staff na agad na tumulong sa mga bata. Isa-isang pumasok ang mga bata. May takot pa rin. Ngunit may bahid na ng pag-asa sa mga mata. Nang tuluyan ng maisara ang pinto, doon na lamang humarap si Anthony kay Maya. Pasensya na. Unang sabi ni Anthony. Sa lahat. Napangiti ng mapait si Maya. Anong ginagawa namin dito? Bakit dito mo kami dinala? Maya, mahirap ipaliwanag. Pero wag kang mag-alala. Safe na sila rito. At ikaw, sasama ka na sa akin. Napakunot noo si Maya. Ha? Ako? Sasama sa'yo? At bakit ko naman gagawin yun? Napayuko si Anthony. Maya, hindi kayo ligtas sa lugar na yon. Kilala ko ng mastermind sa mga taong palaging nagpapadukot sa inyo. Napapitlag si Maya. Anong ibig mong sabihin? Maya, sorry.
Pero papa kong utak sa lahat ng nangyayaring ito. Siyang mastermind sa lahat. Napaatras si Maya at ayaw magpahawak kay Anthony. Natatakot siya. Pero wag kang matakot sa akin, Maya. Hindi niya ako katulad. Wala akong alam sa masamang gawain niya. Maniwala ka. Napayo ko si Maya at unti-unting humagulgol. Niyakap naman ito ni Anthony. Maya, wag kang mag-alala. Hindi na niya kayo makukuha. Ako ang bahala sa inyo. Makalipas ng ilang oras, kalmado na rin si Maya. At doon na sila tuluyang nagkausap ng masinsinan. Okay ka na ba? Tumango at ngumiti naman si Maya. Maya. Mahinang tawag ni Anthony kay Maya. Hmm? Sorry. Ha? Sorry. Para saan? Sa hindi ko pag-amin noon. Mas pinili kong hindi magsalita. At hayaan lang na ganun ang nararamdaman mo. Pasensya ka na kung naging duwag ako. Tumingin si Maya sa kanya. Hindi lang naman yun ang dahilan kung bakit ako umalis. Ginusto ko na rin naman talaga yun. Namimiss ko na rin kasi yung buhay sa lansangan eh. Tsaka, ayoko maging sagabal sa mundo mo. Lumapit si Anthony. Hindi, Maya. Huwag mong sabihin yan. Alam kong hindi ko nasabi sa'yo agad to. Pero ngayon, gusto ko nang marinig mo ito. Mahal kita, Maya. Ikaw ang mundo ko. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Anthony. Natakot ako. Patuloy ni Anthony. Natakot akong ipaglaban ka. Natakot akong kalabanin ng papa ko. Pero ngayon, mas natatakot na akong mabuhay sa mundong ito nang wala ka. Pinipili kita. Hindi bilang bodyguard. Hindi bilang responsibilidad. Kundi bilang babaeng mahal ko. At gusto kong makasama sa habang buhay. Buong tapang nasabi ni Anthony. Tumulo ang luha ni Maya. Matagal niyang pinangarap na marinig ang mga salitang yon. Ngunit ngayon ay may kasamang takot. Alam mo bang sinasabi mo? Alam mo ba ang pinapasok mo? Paano na si Bianca? Ang papa mo? Ano na lang sasabihin niya sa'yo? Ngumiti si Anthony. Isang ngiting puno ng determinasyon. Wala ka dapat ipangamba. Alam ko ang sinasabi at ginagawa ko. Dito ako masaya. Sa'yo ako masaya. Wala akong pakialam kahit anong mangyari. Pero nakahanda ako. Sa gabing yon, sa harap ng isang bahay ampunan, sa gitna ng panganib at katotohanan, sa wakas muling nagtagpo ang dalawang pusong matagal nang nagtataguan. Nang makauwi si Anthony sa mansyon, agad bumungad sa kanya ang ilang itim na sasakyan na nakaparada sa labas. Hindi yon karaniwang bisita. Alam niya ang galaw ng bahay nila. Alam niya kung alin ang may negosyo at alin ang may bahid ng lihim. At sa sandaling yon, malinaw na sa kanya kung anong uri ng tao ang nasa loob. Hindi pa man siya nakakalapit, ay rinig na niya ang malakas na galit na boses ng kanyang ama. Mga inutil! Sa lalaki niyong yan, natakasan kayo ng mga batang yon. Mga walang kwenta. Sayang ang binabayad ko sa inyo. Magsilayas na kayo. Baka kung ano pang magagawa ko sa inyo at kayo pang ipatapon ko doon sa malayo. Sa pagdating ni Anthony, tumayo ang ama niya at bahagyang sumenyas. Alis! Alis! Malamig na utos ni Samuel. Walang nagsalita sa mga lalaki. Tahimik silang naglakad palabas. Isa-isang lumampas kay Anthony. Sa bawat hakbang nila, lalong umiinit ang dugo niya. Nang tuluyan ang magsara ang pinto, nanatili ang katahimikan sa sala. Napansin ni Anthony ang panga ng ama niya. Mahigpit ang kapit, galit na galit. Alam na niya agad ang dahilan. Nasira ang plano nito. Sinubukan niyang magtanong. Sino ang mga taong yon? Tanong niya. Diretso ang boses. Biglang tumingala si Samuel. Matalim ang mga mata. Parang kutsilyong handang sumugat. It's none of your business. Malamig nitong sagot. Napangiti si Anthony. Talaga? Because it looks like it is my business. Lalo na kung buhay ng mga taong pinag-uusapan. Tumayo si Samuel. What do you mean?
Wala kang alam. Hindi ko alam? Tumaas ang boses ni Anthony. Alam ko ng lahat. I heard you. I heard everything. Nanlaki ang mga mata ni Samuel, ngunit mabilis itong nagtimpi. Hindi mo naiintindihan. Pilit nitong paliwanag. This is business. Business? Halos mapasigaw si Anthony. Kidnapping is business? Trafficking street kids is business? Really? Biglang lumapit si Samuel. Halos magkadikit ang mukha nila. Watch your mouth. Kung wala ako, wala ka. Lahat ng meron ka ngayon, galing sa pinaghirapan ko yan. Hindi umatras si Anthony. Kung ganyan ang kapalit ng yaman mo, ayoko na. Hindi ako magbubulag-bulagan sa ginagawa mo. Dahil ayokong madamay sa kalokohan mo at ayokong maging kagaya mo. Enough! Sigaw ni Samuel. Alam ko na kung bakit ka nagkakaganyan. You're being emotional. Now I know. Because of that girl. Right? Tahimik si Anthony ng isang segundo. Pagkatapos ay buong tapang na sumagot. Oh, because of her. And because of those kids. Napatawa ng mapait ang ama niya. You think you can threaten me? You think you can destroy me? Tumingin ng diretso si Anthony sa kanya. If you don't stop, I swear, I will personally hand you over to the police. Hindi ako magdadalawang isip. Tumawa si Samuel na parang nang-aasar. You won't. I'm your father. Sabi nito. At ako ang anak mo na hindi mo na kayang kontrolin. I won't protect you anymore. At hindi ko itotolerate ang mga maling gawain mo. Pagbalik ni Anthony. Sandaling katahimikan. Parang huminto ang oras. Pagkatapos ay muling nagsalita si Anthony. At may isa pa. Huwag mo na akong ipilit pa kay Bianca. Napakunot ang noo ni Samuel. That marriage is important. Giit nito. Hindi ako magpapakasal sa babaeng hindi ko mahal. You're making a big mistake. Huling sabi nito. Mababa ang boses. No. For this time, I'm doing the right thing. Huling sagot niya bago tuluyang umalis sa harap ni Samuel. At sa kabila ng galit, pagbabanta, at pagtatalo, wala nang nagawa si Samuel. Dahil sa gabing yon, hindi lamang anak ang lumayo sa harap niya, kundi isang lalaking handang ipaglaban ang tama. Kahit ang kapalit ay ang sariling ama. Makalipas ang ilang buwan, marami ang nagbago, hindi lamang sa paligid, kundi sa mga pusong matagal nang nakikipaglaban sa takot at pag-aalinlangan. Tuluyan ang inayos ang kumpanya, nilinis sa mga proyektong may bahid ng kadiliman, at unti-unting ibinalik ang negosyo sa tamang landas. Hindi naging madali. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas malinaw sa kanya ang isang bagay. Lahat ng yon ay may saysay. Dahil sa wakas ay pinili niya ang tama. Samantala, si Maya ay nanatili sa bahay ampunan. Hindi na bilang palaboy, kundi bilang isang ate, isang gabay, isang inspirasyon sa mga batang minsang katulad niya, na walang tahanan, walang kasiguraduhan, ngunit may pag-asang muling bumangon. Hanggang sa isang hapon, muling nagbalik si Anthony sa bahay ampunan. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang maliit na kahon. At sa kanyang dibdib, isang desisyon ang matagal na niyang inihanda. Lumapit si Anthony sa gitna. Huminga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon, hindi CEO ang tumayo sa harap ng mga tao, kundi isang lalaking handang maging tapat. Alam niyo, panimula niya, dito ko nakita kung anong tunay na yaman. Napatingin ang mga bata sa isa't isa, habang si Maya, tahimik lang na pinagmamasdan si Anthony sa gitna. Humarap siya kay Maya at dahan-dahan siyang lumuhod. Biglang napasinghap ang mga bata. May mga pumalakpak, may mga napangiti, may mga napaluha. Maya, mahina, ngunit malinaw niyang sabi. Dumating ka sa buhay ko nang hindi inaasahan. Tinuruan mo akong lumaban para sa tama, kahit masakit. Binuksan niya ang kahon. Isang diamanting singsing,
Kumikinang ang bato na nasa gitna nito. Kung papayag ka, pagpapatuloy niya. Gusto ko makasama ka sa lahat ng laban. Sa hirap at ginhawa, hindi na bilang bodyguard, kundi bilang asawa. Lahat ng mata ay nakatuon kay Maya. Tumulo ang luha sa pisngi nito sa sobrang saya. Oo, oo, Anthony. Nagbiro pa si Anthony na hindi niya marinig. Pero ang gusto niya, iparinig niya sa lahat ng naroon ang sagot ni Maya. Ano? Hindi ko marinig. Sigaw mo. Tumawa pa si Maya. At hinampas pa si Anthony sa dibdib. Oo, oo, Anthony. Magpapakasal ako sa'yo. Sigaw ni Maya. Sumabog ang palakpakan. May mga batang sumigaw sa tuwa. May mga yakapang puno ng saya. At sa gitna ng lahat, nagyakap ang dalawang pusong matagal nang naghahanapan ng tahanan. Makalipas ang isang taon, isang bagong yugto ang isinilang. Isang munting tahanan ang itinayo, hindi lamang para kina Maya at Anthony, kundi para sa pag-asa. May mga araw na pagod, ngunit laging may pahinga sa yakap ng isa't isa. Isang masayang pamilya sina Maya at Anthony. Hindi perpekto, ngunit totoo. At sa di kalayuan, unti-unti ring nagbago si Samuel. Hindi biglaan, hindi madali. Ngunit may pagsisisi at may pagsusumikap. Sa katahimikan ng kanyang mga gabi, natutunan niyang ang kapangyarihang walang konsensya ay pagguhol lamang ng kinabukasan. At ang pag-ibig na matagal niyang itinaboy, ang siya palang tunay na kailangan niya. Hindi nasusukat ang halaga ng tao sa yaman, apelyido o estado sa buhay. Minsan,